So this is another love reading. So takes what resonates and leave the rest. Hindi ito para sa lahat, okay? And this is a timeless reading. So may mga pinagdadaanan kayo ngayon na problemang mabigat ng person mo. Siguro may nalaman ka. Kumbaga, sinikreto niya to. Might be some of you, okay? Nabuntis, nakabuntis yung partner ninyo, asawa ninyo, boyfriend ninyo, and sinikreto niya to at nalaman mo to. Nagkaroon ng clarity. So, could be, of course. And ito yung naging dahilan ng kabigatan ng connection ninyong dalawa ng person mo. So, it doesn't have to be na buntis. Pwedeng nagkaroon talaga ng iba or nagkaroon lang ng iba kaya nangyari to sa inyo, okay? So, just takes what resonates. Bakit? Kasi sobrang mahal mo yung person na to. Like, umasa ka talaga sa kanya. And, sinikreto niya kasi sa'yo to eh. So, parang dahan-dahan talagang lumabo yung connection ninyong dalawa. So, nalaman mo na dalawa pala kayo sa buhay ng person na to. Unexpected din kasi to sa'yo eh. Kasi nga, marunong siyang humandle ng sitwasyon. Kaya niyang i-manage na ganito. Ganito na yung nangyayari. Na may karelasyon siyang iba. Tapos meron din kayo. Alam mo yung person mo, ramdam niya naman na sobra mo siyang mahal. Kaya tinago niya din siguro to. Hindi ko lang alam kung, I think sinadya naman siguro niya talaga to. Pero, I can see here kasi na kaya niya tinago to. Kasi alam niya na mahal mo talaga siya. And ayaw niyang, kumbaga, mawala yun. So, willing pa kasi siya talaga na mag-continue pa ng relasyon sa'yo. Kaya tinago niya to. But meron siyang feeling kasi na one day, sasabihin niya din sa'yo yung totoo. Kumbaga one day, bibigyan ka din ng clarity. Kaya lang, hindi niya expect siguro din na malalaman to ng as early ng ganito. So, your person love you. And right now, parang meron siyang feeling na paano niya makuha balik yung tiwala mo at pagmamahal mo. Alam niyang nandyan pa yung pagmamahal pero syempre wala na yung tiwala. So parang dahan-dahan na tong lumilisan ikaw. So parang gusto niya nga sana talaga na tudukan ng lahat at mag-umpisa na kayo ulit, mag-move forward towards with you. But then parang nahihirapan din siya dito. Yun yung nararamdaman niya. Pero part sa kanya naniniwala pa din talaga siya na mahal mo siya. Part pa rin talaga sa kanya yon. Naniniwala pa din siya na mahal mo siya even if may mga clarities na. Problema lang din talaga sa person mo na to. Doon sa isa, parang ano siya eh, hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Yun lang din yung problema sa kanya. So, dito sa intention niya talaga sa'yo, honestly, etong person na to is like, pag magkaroon ng clarity sa'yo, willing naman siya iwan yun.
So, sabihin na natin, ginawa niya na iniwan niya yun, but yung trust, hindi na mabalik yun. Willing siyang iwan yun para ay maayos kayong dalawa. Ayaw niya ng gulo. So, para sa kanya, pag magkaroon na ng clarity, then iwan ko yun at ayusin ko tong sa amin. So, akala niya ganun lang kadali yun. So, yun yung mga plano din niya talaga. Yun yung mga plano niya. Kasi parang dito ipapakita niya na talaga sa'yo na willing talaga siya to offer you victory, that he loves you that much, na nagsisi talaga siya para maayos yung sa inyo. So, willing siyang iwan yun. So, pwede kayo maka-resonate sa other person part, okay? Sa third party or sa dito, sa main character. Anyway. So, yun talaga yung plano niya. Though part sa kanya, somehow, hindi pa siguro niya talaga ginagawa to. Kumaga, wala pa siyang ginagawang anything, lalo na nung wala ka pang nalalaman dahil na rin sa hindi niya din alam kung sino yung pipili niya. Siguro, ino-observe niya pa kayong dalawa kung sino yung mga worth it, kung sino yung mas okay na makasama in a long run. May mga lalaking ganun eh. Though hindi nila din yun somehow, I think hindi din nila yun sinasadya na gawin. May pisam na sasadya. May pisam din na papaano lang sila sa emotions nila to see kung sino talagang babae ang worth it in a way, ganyan. So, kaya hindi niya pa sinasabi sa'yo, kaya wala pa siyang ginagawang action. At the thing here is, nagkaroon man ng clarity sa'yo. So, sobra kang nasaktan ngayon sa mga nangyari. So, iniwan niya to. Ito na din talaga yung plano niya. Same sa sinabi ko kanina, 'di ba? Para makapag-offer siya sa iyo ng new beginning. Kumbaga, hindi niya siguro to, yung plano niya, hindi na lang niya kausapin. Kumbaga, ghosting ang labas nito. And para ayusin na lang din sa inyo. Kumbaga, mag-give na lang siya ng silent treatment sa person na to. And, at ayusin niya yung sa inyo. As I said, pwede tong vice versa. So, the thing here is, yung hindi niya sinasabi sa'yo is, minahal niya din yung isa. Iniwan niya man yun, or sabihin natin na mahanap siya ngayon ng way para iwanan yun, para bumalik sa'yo. Pero parang magbabago na kasi talaga ang lahat dahil sa minahal niya yun eh. Nahulog din talaga siya. Lalo na kung totoo itong buntisan na to. Kasi this could also the energy of a father figure, father energy. Sa kung totoong may buntisan talaga nangyari, nakabuntis talaga siya. So, yun din yung concern niya. Ito yung hindi niya sinasabi sa'yo. Iisipin niya din yung responsibility. And this also is considered as a child with the Page of Cups. So, parang this is the justice card. So, of course, magkakaroon na talaga dito ng responsibility sa person na yun. So, I just really don't know if nalaman mo na may iba lang siya, hindi mo pa alam kung buntis or something ganyan. Kasi ito yung sikreto niya, ito yung hindi niya sinasabi sa'yo. Na alam niya sa sarili niya na may responsibility na siya. And dapat niyang panindigan to. So, feeling ko bumabalik siya sa'yo nang hindi niya siguro or dininay niya na buntis. Siguro nalaman mo may nagsabi pa sa'yo pero siguro dininay niya yon, ay hindi totoo yon, parang ganyan. Pero that's the truth, could be. Okay, so para lang siya makapag-move forward towards with you. So yun yung parang hindi niya lang sinabi sa'yo yung totoo.
So, ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? Hindi ako sure na kaya na kitang bitawan. Parang I did try but napapalingon pa rin talaga ako sa'yo. Kaya this time might be sa hindi natin pag-uusap dalawa, I am trying to check out on you, to check on you or stalk you, to see kung kumusta ka na. Kasi I am still willing to offer this love. I'm still willing na makasama ka sa mga plano katulad ng dati. I still love you. Mahal pa rin talaga kita to compare to that other person. I'm sorry kung na-juggled ako during those time. And I'm sorry if nagkaroon ako ng iba. Pero umiwas na ako. Umalis na ako sa sitwasyon na yun because I still want talaga na mag-offer sa'yo ng new beginning. Gusto ko tayo yung magkabuo ng pamilya. Tayo yung magkaroon ng successful relationship or marriage could be. So, I still want to parang to gain a strength to fix our problem. Though there is a lot of confusions in my mind and I know na it's really hard for you to accept me again. Pero sobrang pinagsisihan ko talaga ang lahat ng yun. Maiintindihan ko. Pero sobrang pinagsisihan ko ang lahat ng yun dahil namimiss kita. Namimiss kita ngayon. Gusto ko pa rin nakausapin ka again. Gusto ko pa rin na sobrang gumugulo ka sa isipan ko. Naging emotional na naman ako. Sobrang gumugulo ka sa isipan ko and darating yung araw hindi man to sa ngayon. Gagawin ko pa rin yung best ko to communicate with you. So, ano yung mga possible outcome? Okay, so possible, definitely magpaparamdam pa talaga to siya sa'yo ulit. And mahihirapan talaga siyang balikan ka na. Kasi feeling ko, makakaramdam ka na kasi dito na parang nilalaro-laro ka na lang. Parang ganun. Yung parang pinapaniwala ka na lang sa mga bagay-bagay. Parang pinapaikot-ikot. Minamagic-magic. And also hindi ka na inosente sa mga nangyayari. Malalaman mo yung katotohanan because you will going to gather information talaga without approving na din galing sa kanya. Kumbaga, mag-i-stalk ka, alamin mo yung katotohanan para lang for your peace, for your own good, parang ganyan. Para maka-move on ka na din. So, itong person na to, mag-o-offer pa din talaga to siya ng love sa'yo in the future. He will going to try to save the relationship na kung anong meron sa inyo. But then, I think you will going to choose yourself pa rin talaga in the near future. So, there is a possibility in the future, nakadepende na lang din talaga to sa'yo kung makikita mo yung improvement, or provement sa kanya na willing talaga siya na magseryoso na this time sa'yo. So, may mga, hindi naman tayo perfect, 'di ba? May mga times na mapapatawad natin kahit ganun yung nangyari, lalo na kung wala naman na talaga sila. Kumbaga, nag-iwanan na talaga. So, sometimes napapatawad pa natin yung person, yung person natin. We never know kasi ito yung nakikita ko. But if you will going to choose yourself and move forward na talaga, mas okay din naman yun para sa'yo. Para rin naman yun sa'yo. So, sometimes hindi natin maiwasan na mahal pa rin natin yung person na to at mapapatawad pa rin natin. So, just comment down below kung alin kayo dito. Magpapatawad in the future or mag-move forward na and never look back. Wait lang. If you want a zodiac sign,
So I can see signs here. May mga nakikita kasi talaga akong mga main signs. So Libra, Taurus, Pisces. I can see here Scorpio, Aquarius, Aries, um, Gemini, Virgo, Pisces, Cancer sign. So, Cancer, Scorpio, Pisces, nandito na. Libra. So, it's more on fire, air, and water ang naka-resonate dito. Sun, Moon, Rising, Venus.